The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Since the Passover of the Jews was near, Jesus went up to Jerusalem. He found in the temple area those who sold oxen, sheep, and doves, as well as the money changers seated there. He made a whip out of cords and drove them all out of the temple area with the sheep and oxen, and spilled the coins of the money changers and overturned their tables. And to those who sold doves he said, "Take this out of here and stop making my Father's house a marketplace." His disciples recalled the words of Scripture, "Zeal for your house will consume me." At this the Jews answered and said to him, "What sign you show us for doing it? You can show us for doing this." Jesus answered and said to them, "Destroy this temple, and in 3 days I will raise it up." The Jews said, "This temple has been under construction for 60 years, and you will raise it up in 3 days?" But he was speaking about the temple of his body. Therefore, when he was raised from the dead, his disciples remembered that he had said this, and they came to believe the Scripture and the word Jesus had spoken. While he was in Jerusalem for the feast of Passover, many began to believe in his name when they saw the signs he was doing. But Jesus would not trust himself to them because he knew them all and did not need anyone to testify about human nature. He himself understood it well. My dear sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Ano pong mga bagay sa ating buhay ang kailangan nating buwagin upang sa ganon ang templo ng ating Panginoong Yesus o kanyang kalooban ang maghari sa ating buhay? Mga minamahal na kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, tayo po ngayon ay nasa ikatlong linggo sa panahon ng Kwaresma, ang 40 araw na ating paghahanda para sa dakilang kapistahan ng pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus. Kung niyo pong maalaala, noong unang linggo ng Kwaresma, ang ating Panginoong Jesucristo ay nanalangin sa disyerto. At sa disyerto, 40 araw na nanduroon siya upang mapalalim ang ugnayan sa Diyos Ama. Noong isang linggo, ang ating Panginoong Jesucristo ay nanalangin naman sa bundok kung saan siya ay nagbagong anyo. At ngayong linggong ito, makikita po natin ang ating Panginoong Jesucristo na pumunta sa templo upang manalangin. Makikita po natin ang napakahalaga sa buhay natin ang pagdarasal upang sa ganoon patuloy na lumalim ang ating ugnayan sa ating Diyos Ama. Sa disyerto, pwede po nating isipin na ang mukha ng ating Panginoong Yesus na ating makikita ay isang mukhang napakapayapa sapagkat walang ingay, siya lamang marahil ang nanduroon. Ang mukha ng ating Panginoong Jesucristo ay mukhang maamo. Nung isang linggo, sa bundok, siya'y nagbagong anyo at pwede po nating makita ang mukha ng ating Panginoong Jesucristo na isang mukha na glorious, isang mukha na maningning, matagumpay. Ngayon naman po, inyong napakinggan sa ating Ebanghelyo, nang pumunta ang ating Panginoong Jesucristo sa templo upang manalangin, ang kanyang mukha ay galit. Galit na galit at pinagtutumba pa, no? Binaligtad pa yung mga lamesa roon, gumawa pa siya ng latigo upang sa gano'n ipagtabuyan yung mga tao doon sa bahaging yun ng templo. Kakaibang mukha ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit po ba nagalit ang ating Panginoong Jesucristo? Marahil lahat tayo nakaranas ng magalit.
At anong dahilan ng ating pagkagalit? Ang dahilan ng pagkagalit ng ating Panginoong Jesucristo ay una po ay tinatawag nating kawalang katarungan. Nagkakaroon po ng pagsasamantala doon sa huling bahagi ng templo, sapagkat yung templo po ay merong 5 bahagi. Sasabihin ko po mamaya. Ang kanyang naratnan, merong pong nangyayaring dayaan. Nung panahon na yon, ang mga Hudyo ay kailangan pumunta sa templo para sa isang dakilang kapistahan. Tinatawag lang pagdiriwang nila ng Paskwa. Inaalaala nila yung pagliligtas sa lumang tipan, kung saan sila'y pinalaya ng Diyos sa Ehipto. Nagkaroon ng Passover. Matatandaan po ninyo, yung mga nagpahid ng dugo sa kalang pintuan, nang dumating ang salot para patayin yung mga panganay na anak, sila'y naligtas sapagkat sila'y naniwala. Pero yung mga Egyptians, lahat ng panganay na anak, pati yung prinsipe ay namatay. At dahil sila'y nakaligtas, yun ay tumatak sa kanilang consciousness, sa buong bayan. Taon-taon, ito kanilang pinagdiriwang at pinagpapasalamat. Sa kanilang pagpapasalamat, sila nagdadala ng alay. Maaaring iba't ibang hayop ang kanilang dala, tupa. Sa ating Ebanghelyo, binabanggit ang kalapati, dala-dala nila. Subalit doon sa labas, merong inspector. Kasi po ang kailangan mong dalhing alay, yung tinatawag na unblemished, perfect. Dapat walang kapintasan. Kaya yung mga nagdadala ng alay kapag kachinek ay hindi pasado yung alay mo. Pero huwag kang mag-alala sapagkat meron kaming paninda rito na pwedeng mong bilhin na lamang. At sa pagpapalitan nito, sa pagbebenta nila, ay ubod ng mahal. At ganun din naman, dahil galing sa iba't ibang lugar, yung mga bisita, iba't ibang pera ang kalang dala. Isang uri lamang ng pera ang pinapayagan doon sa templo, shekel. Yung kalang mga dalang pera galing sa iba't ibang bayan, kailangan nilang magpalit, kaya mayroong money changers doon sa labas. Abay, ang nangyari po, sa kanilang pagpapalitan ng salapi, nakita ng ating Panginoong Jesucristo ang pagsasamantala. At labis na nagalit ang ating Panginoon sa kanyang nasaksihan. Pangalawa, nakita rin ng ating Panginoong Jesucristo na mayroong nagaganap na desecration, kalapastanganan doon sa templo, sapagkat ang sabi niya, tingnan ninyong ginawa ninyo, itong bahay panalanginan, bahay dalanginan, ay ginawa ninyong isang palengke. Makikita natin na wala ng paggalang sa Panginoong Diyos. Sa unang pagbasa ngayong linggong ito, binibigay sa atin ng 10 utos ng Panginoong Diyos ang prinsipyo ng kanilang buhay, ng buhay natin, ng pagsamba. 2 bagay lang po ang pwede nating tingnan na prinsipyo ng 10 utos ng Panginoong Diyos. Una ay ang prinsipyo ng paggalang na hindi nakita ng ating Panginoong Jesucristo nung siya'y dumalaw sa templo. Igalang mo ang Diyos, igalang mo ang kanyang pangalan, igalang mo, ipangilin mo ang araw ng Panginoong Diyos. Ang pangalawa po yung pagrespeto. Respeto mo ang iyong kapwa. Respeto mo ang buhay. Respeto mo ang personalidad ng tao. Respeto mo ang kanyang ari-arian. Respeto mo ang kanyang mabuting pangalan. So, paggalang sa Diyos at pagrespeto sa tao, mukhang nawawala nang pumunta ang ating Panginoong Jesucristo sa templo at siya'y labis na nagalit. Makikita po natin na ang galit ng ating Panginoong Yesus ay hindi para sa kanyang sarili. Ang galit niya ay sapagkat labis siya nagmamahal. Mahal na mahal niyang Diyos Ama at mahal na mahal din niya yung mga taong pinagsasamantalahan. At siya'y labis na nagalit. Makikita rin po natin sa galit ng ating Panginoong Jesucristo ang isang bagay. Doon sa templo, ay nahati po sa 5 bahagi. Tinatawag nilang yung lugar ng Holy of Holies, lugar ng pari, lugar ng mga Israelita, ng kanyang mga kababayan, lugar ng mga kababaihan, at lugar ng mga hentil.
Yung mga hentil, ito po yung mga hindi kalahi ng ating Panginoong Hesus. At nanduroon sila sa dulo. Doon nagaganap ang kalapastanganan sa bandang dulo. Tuwaring sinasabi ng ating Panginoon, kita ninyo, may mga taong gustong magdasal, pero hindi makapanalangin sapagkat ginawa niyong palengke ang lugar na ito ng templo. Yung mga taong yun ay hindi pinapayagang pumasok doon sa ibang lugar. Yun lamang ang tanging lugar kung saan sila pwedeng sumamba sa ating Panginoong Diyos. At yung lugar na yon ay mukhang ipinagkakait pa sa kanila. Naisabihin ng ating Panginoong Yesus, ang pagsamba sa Panginoong Diyos ay para sa lahat, hindi exclusive para lamang sa mga Hudyo, hindi exclusive para sa mga pari nung panahon na yon. At labis na nagalit ang ating Panginoong Kristo sapagkat mayroong pagtatangi, parang sinasabi ng kanyang mga kababayan, kami lamang ang mahal ng Diyos, kami lamang ang pwedeng sumamba. Dun sa lugar ninyo, bahala na kayo. Gawin na nating palengke ang lugar na yan. Labis na ikinagalit to ng ating Panginoong Hesus. Kaya ang sabi niya, gibain ninyo ang templong ito at tatayo ko sa 3 araw. Ang kanyang tinutukay ang kanyang sarili, magkakaroon ng bagong templo. At alam natin, ang bagong templo ay ang ating Panginoong Kristo. At tayong mga Kristiyano, sinasabing bahagi ng katawan ng ating Panginoong Hesus. Siyang ulo, tayo ang katawan. Tayo po ang bagong templo ng ating Panginoong Hesus. Kung ating susuriin ang bagong templong to, ang ating bagong simbahan, ang ating bagong bayan, tanong po natin sa ating sarili, meron po bang kalapastanganan na nangyayari sa ating bagong bayan ng Panginoong Diyos? Meron pa rin po ba na pagsasamantala na nangyayari sa bagong bayan ng ating Panginoong Diyos? Meron po bang favoritism na nangyayari sa bagong katawan ng ating Panginoong Diyos? Kung meron po, abay, ang panawagan natin ngayong panahon ng Kwaresma ay pagbabago. Anong bahagi ng buhay natin ang merong pagsasamantala? Anong bahagi ng buhay natin na kailangan nating baligtarin katulad ng pagbaligtad ng ating Panginoong Jesucristo sa mga lamesa sa templong kanyang inabutan? Panalangin po natin na hari nawa tayong bagong katawan ng ating Panginoong Jesucristo ay mapuspos ng katarungan. Tayong bagong katawan ng ating Panginoong Jesucristo ay mapuspos ng paggalang at pagrespeto sa isa't isa. Panalangin po natin na tayong bagong katawan ng ating Panginoong Jesucristo ang maghari pagmamahalan at pagmalasakit sa isa't isa. Naway mapawi ang galit sa mukha ng ating Panginoong Hesus at mapalitan po ito ng tuwa kapag nakita niya tayong lahat na nagiging masunurin sa kanyang mga utos.